Ang transport layer ng arkitektura ay bubuo ng daan-daang satellite sa mababang orbit ng Earth na nagbibigay ng tuloy-tuloy na coverage at pagkakakonekta. Ang deployment ng malilit na satellite ay isang kritikal na hakbang sa pagbuo ng National Defense Space Architecture. Ang mga satellite na ito ay ilulunsad sa maraming batch na ang unang paglulunsad ay naka-schedule sa susunod na 3 taon. Mga utol, yun nga yung sinabi ko kanina. So, ito yung tracking system, no? Nandyan yung depensa. Ito yung magdadala ng information at magtatrack doon sa mga missiles. Pero kung ito'y nahack, di wala na mga utol. Para i-check itong space hypersonic weapon na inihahanda ng United States of America, dumako tayo dito, no? Ayan. Hypersonic weapons can't hide from new eyes in space. Ibig sabihin, talagang madidetect nitong mga satellite na to, itong hypersonic missiles na ito, kahit gaano pa kabilis, hindi ito makapagtatago. So, pag na-detect, kasi undetectable sa mga normal na missile defense system sa sobrang bilis. Pero dahil nga advance nga yung pang-detect nila ng defense system ng United States of America, hindi nga daw makapagtago itong mga hypersonic missiles kahit gaano ito kabilis. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ano nga ba itong gamit ng Amerika o ng United States of America na pandepensa o panlaban sa mga hypersonic missiles ng China at Russia? Pag sinabing hypersonic, mga utol, ito yung mga missile na ubod ng bibilis. Okay, yung iba ay tumatakbo ng 3,000 miles more or less. Okay, per hour. Ganong kabibilis itong mga missiles na ito. So ano nga ba ito? Yan ang ating aalamin mula kay Maharlika TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Space hypersonic weapon ng US inihanda na laban sa China at Russia. Okay? Sa mga nakalipas na taon, ang China at Russia ay aktibong nakikibahagi sa pag-atake sa mga satellite ng US at pagbuo ng mga hypersonic na armas. Ang mga banta na ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa Estados Unidos na nag-uudyok ng pangangailangan para sa mga countermeasure na hakbang. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay tutuklasin natin ang mga hypersonic missile na kakayahan ng Russia at China at ang mga banta na dulot nito at kung paano tumutugon ang US gamit ang mga advanced na sistema ng depensa. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to Pakilike yung video mga utol, no? Pero kamakailan lamang, no, yung trilateral meeting ng US, ng South Korea at ng Japan, talagang sinabi nila na meron silang mga ganito, yung mga defense system na pwedeng ipanlaban sa ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles at saka sa mga ganitong klase ng pag-atake. Kasi kung sakali magkakaroon ng digmaan sa mga malalaking bansa na yan, sa malalakas na bansa na yan, birahan lamang talaga ng missile. Pinakamatindi dito, kumbaga, mamiminimal yung damage na mangyayari sa isang bansa kung talagang matibay yung defense system nila. Na eto yung meron ang United States of America. Okay, pero hindi natin sinasabing hindi tatamaan. Posible pa rin silang tamaan, pero pag matibay ang defense system, syempre malaking bagay yun para maging minimal yung damage na ipupukol sa kanila ng mga kaliang kalaban. So eto na nga yun. the video. Ang Russia mga kapatid ay mayroong hypersonic missile na tinatawag nilang Kinzhal na nagbibigay ng pag-aalala para sa Estados Unidos. Ang air-to-ground missile na ito ay naglalakbay ng 5 beses na mas mabilis kaysa sa speed of sound kaya mahirap itong madepensahan. Bilis. Sa isang kamakailang pag-atake sa Ukraine, ginamit ng Russia ang Kinzhal missile na minarkahan ang unang combat deployment ng naturang sandata. Dahil sa kakulangan ng depensa ng Ukraine laban sa mga hypersonic missile, ang pag-atake na ito ay talaga namang naging mapangwasak. Ang kawalan ng depensa ng Ukraine laban sa mga hypersonic missile ay nagpapakita ng madali ang pangangailangan para sa mga advanced defense system. Ang hindi kapanipaniwalang bilis at mapanirang kapangyarihan ng Kinzhal missile ay talagang gumulat sa Ukraine na nag-iwan sa kanila ng limitadong mga pagpipilian para sa depensa at nagsisilbing paalala para sa kahalagahan ng pagbuo ng epektibong mga hakbang laban sa hypersonic na banta. Ang China mga kapatid ay gumagawa din ng mga makabuluhang pagsulong sa mga hypersonic technology. Ang kanilang Fractional Orbital Bombardment System o FOBS ay isang nuclear-capable missile na nagtataglay ng mas mataas na bilis at saklaw kaysa sa Kinzhal missile. Maaring maabot ng FOBS ang mababang orbit ng Earth at pagkatapos ay magde-orbit sa pinakamainam na oras upang maabot ang target nito ng walang katulad na bilis. Nalulusutan ng system na ito ang mga traditional missile defense system na nagiging hindi epektibo laban sa mga naturang high-speed and maneuverable na banta.
bansa. Grabe. Bilang tugon ng Estados Unidos sa lumalaking banta na dulot ng hypersonic missile, gumawa sila ng mga proactive measures upang kilalanin ang kahalagahan ng mga space-based defense system o defense system na nakabatay sa kalawakan. Ang US ay namumuhunan ng bilyon-bilyong dolyar at nakikipagtulungan sa mga kilalang kumpanya sa mundo upang bumuo ng isang fleet ng mga satellite. Pero hindi nga ba, di ba, ito yung kokontrol, yung mga satellite, hindi ba kung sakali magkakaroon ng gera, isa sa mga unahing birahin yung mga satellite na yan? Pwede rin isabotahe. Pwede rin yung kaya yung may tinatawag na yung cyber hacking, mga utol. Pwedeng mahack yan. Kahit sa mga pelikula napapanood natin yan, mga utol, kung may mga weapon system na kinokontrol ng mga satellite na yan, kung mahack yan ng mga kalaban, wala rin mangyayari, di ba? Dapat talaga yung mga personnel na nandyan, nakatalaga dyan, o kung sakali mo sa control room, talagang secured na secured at saka talagang mapagkakatiwalaan, di ba mga utol? Pwedeng isabotahe yan. Pwede yang i-hack. Yun yung mga bagay na syempre alam rin naman yan ng depensa ng United States of America. Tuloy muna natin. Tulungan sa mga kilalang kumpanya sa mundo upang bumuo ng isang fleet ng mga satellite. Minamanmanan o nasusubaybayan ng mga satellite na ito ang mga hypersonic na armas upang matiyak ang maagang babala at epektibong mga kakayahan sa depensa. Ang mga satellite ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa missile defense sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang data, communication at connection para sa mga military operation. Bumuo ang US ng dalawang layer ng defense architecture na nakabatay sa kalawakan. Ang mga ito ay ang transport layer at ang tracking layer. Ang transport layer ay tinitiyak ang resilient at low latency military data at pagkakakonekta sa buong mundo, habang ang tracking layer ay nakatuon sa mga pandaigdigang indikasyon, babala, pagsubaybay at pag-target sa mga advanced na banta ng missile. Ang komprehensibong diskarte na ito ay naglalayong gamitin ang space-based sensing at tactical data fusion upang epektibong labanan ang hypersonic missile. Ang US Space Defense Agency o SDA ay nag-anunsyo kamakailan ng isang makabuluhang milestone sa pagbuo ng National Defense Space Architecture. Ang ahensya ay nagkaroon ng kontratang nagkakahalaga ng $1.3 billion para mag-deploy ng 28 na pirasong maliliit na satellite sa kalawakan. Ang mga satellite na ito ay bubuo ng initial missile warning and tracking capability sa system. Ang transport layer ng arkitektura ay bubuo ng daan-daang satellite sa mababang orbit ng Earth na nagbibigay ng tuloy-tuloy na coverage at pagkakakonekta. Ang deployment ng maliliit na satellite ay isang kritikal na hakbang sa pagbuo ng National Defense Space Architecture. Ang mga satellite na ito ay ilulunsad sa maraming batch na ang unang paglulunsad ay naka-schedule sa susunod na 3 taon. Mga utol, yun nga yung sinabi ko kanina. So, ito yung tracking system, no? Nandyan yung depensa. Ito yung magdadala ng information at magtatrack doon sa mga missiles. Pero kung ito'y nahack, di wala na mga utol. Para i-check itong space hypersonic weapon na inihahanda ng United States of America, dumako tayo dito, no? Ayan. Hypersonic weapons can't hide from new eyes in space. Ibig sabihin, talagang madidetect nitong mga satellite na to, itong hypersonic missiles na ito, kahit gaano pa kabilis, hindi ito makapagtatago. So, pag na-detect, kasi undetectable sa mga normal na missile defense system sa sobrang bilis. Pero dahil nga advance nga yung pang-detect nila ng defense system ng United States of America, hindi nga daw makakapagtago itong mga hypersonic missiles kahit gaano ito kabilis. Ganon katindi yung teknolohiya na inilolaunch ng United States of America. Tracking the missiles is like picking out one light bulb against a background of light bulbs. Parang ganun kahirap, no? But new technology aims to see them more clearly. Ganon. Pag sabay-sabay pinaulan nga pala, di mahirap nga namang i-detect lahat, di ba? Yun ang nagiging fault minsan kadalasan pala sa mga gera. At alam natin, kapag nagkagera ngayon, batuhan na ng missile, katugaya ng pinapakita kanina sa video. Okay? China test flight, a long-range hypersonic glide vehicle late last year was described in the media as close to a Sputnik moment in the race to develop new ultra-fast maneuvering weapons. Ultra-fast, no? But even as senior US military officials publicly fretted about missiles that are, for the moment at least, effectively invincible. For the moment daw, effectively invincible, no? Hindi madidetect o hindi mahuhuli o hindi mahaharang, may intercept yung missile na ginawa ng China. The Pentagon was quietly making strides on an entirely novel way to help shoot down these weapons. Ito na nga yung pinag-uusapan natin.
yung sobrang high-tech na defense system, missile defense system na ginagawa ngayon ng United States of America. Okay? Late last December, the US Department of Defense Missile Defense Agency gave the green light to a pair of contractors, L3 Harris Technologies in Northrop Grumman. Ang matindi nito, itong dalawang gagawa nito, itong manufacturing na to, itong contractor na to, mabayaran, di ba? May mga ganyan, no? Mga conspiracy, mga, di ba? Pag ito nabayaran, di pwedeng malaking tsansa na mahak ng mga kalaban yung mga system na yon. Pero, so, to pivot from the design to prototype fabrication of hypersonic and ballistic tracking space sensor. Ayan po yung system na magtatrack doon sa mga hypersonic missile and intercontinental ballistic missiles. So, ganun mga utol. So, ganun katindi. Both Russia and China have fielded hypersonic glide vehicles in 2019 and 2020 respectively, but the US is not expecting to deploy a comparable offensive weapon until 2023. Pero talaga, sa totoo lang, parang tagong-tago yung mga kakayahan ng mga weaponry ng United States of America kasama ang kanilang defense system. Kaya rin, etong China at saka Russia ay naglalabas ng kanilang mga kalakasan ng mga weapons nila. Pero United States, kailan naglabas? Wala. So, yun yung nakakatakot mga utol. Okay? So, anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. So, hindi nila kaya yung, palagay ko, yung kapasidad ng United States of America. Although, syempre, kaya nila makapag-create ng damage doon China at Russia sa United States, pero hindi nila kaya talaga to. Palagay ko lamang. Ilalagay ang mga ito sa mga polar orbit at titiyakin ng mga satellite ang global coverage na paniguradong magpapahusay sa mga kakayahan ng US missile defense. Ang pag-deploy ng malaking bilang ng maliliit na satellite ay binabawasan ang kahinaan ng system at nagbibigay daan para sa mga distributed na serbisyo na ginagawang mas mahirap para sa mga kalaban na bulagin ang mga US military satellites. Minamadali na talaga ng US ang pagbuo sa mga advanced defense system kung kaya't ang US government ay talagang naglaan ng malaking pondo upang mapabilis ang pag-deploy ng tracking layer ng National Defense Space Architecture. Noong 2022, isang karagdagang $550 million ang ibinigay na pondo. Grabe. Upang mapabilis ang pagbuo at pag-deploy ng kritikal na bahaging ito. Ang pangako mula sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno ay nagpapakita ng kahalagahan na inilagay sa pagkontra sa mga banta na dulot ng hypersonic missile. Habang tumitindi ang tinatawag na shadow war sa kalawakan, dumarami naman ang mga teknolohiyang anti-satellite. Ang Russia ay nag-develop ng Kalina laser system na may kakayahang permanenteng magbulag sa mga satellite. Samantalang ang China ay nagplano naman na i-neutralize ang mga Starlink satellite ng SpaceX. Ang mga na nga yung sinasabi ko no? Siyempre pupuntiryahin nila yun para yung mga satellite na yon na magiging defense system, pupuntiryahin niya ng mga kalaban. So ano naman yung pwedeng pang depensa naman doon para hindi masira yung mga defense system na yon, 'di ba? Yun yung tanong diyan, yun yung flow. Siyempre maghahanda rin ng China at ng Russia para tirahin yung mga pandepensa nila. Ganun lang yung kasimple para maging effective yung pagtira nila ng mga hypersonic missile. Okay? Tuloy muna natin. Teknolohiyang ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga asset ng militar ng US Tama. at binibigyang diin ang pangangailangan para sa matatag na kakayahan sa pagdepensa. Sa pag-armas ng Russia at China sa kanilang sarili ng mga advanced hypersonic technology, naging dahilan ito ng pagsisimula ng isang bagong panahon ng pagkikidigma sa kalawakan. Ang mga kakayahan ng mga bansang ito kasama ng kanilang mga anti-satellite na teknolohiya ay humihiling ng komprehensibong tugon mula sa Estados Unidos. Ang mga satellite na sumusubaybay sa mundo sa lahat ng oras ay magiging mahalaga sa pagdetek at pagkontra sa mga sandata ng kalaban ng epektibo na tinitiyak ang seguridad at pagtatanggol ng Estados Unidos. Ang lumalaking banta mula sa Russia at hypersonic na armas ng China ang siyang nag-udyok sa Amerika na pahusayin ang kanilang mga defense system. Ang pagbuo ng National Defense Space Architecture at ang pag-deploy ng maliliit na satellite ay makabuluhang hakbang patungo sa pagkontra sa mga hypersonic missile. Ang pangako ng gobyerno ng US sa pagpopondo at pagpapabilis sa tracking layer ay nagpapakita kung gaano sila kaseryoso na matugunan ang mga banta na ito. Ang pangangailangan para sa isang bagong klase ng mga defense system na pinangungunahan ng satellite monitoring ay mahalaga upang mapangalagaan ang seguridad ng Amerika sa harap ng umuusbong na digmaan sa kalawakan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Okay mga utol. Ang isipin nyo na lang to, ang pinag-uusapan pa lang natin ay yung depensa. Yung depensa ng United States of America kontra sa mga
weaponry o sa mga missiles ng Russia at ng China. Hindi pa natin napag-uusapan paano naman sila uupensa. Ano nga ba ang meron sa artillery o sa arsenal ng United States of America, and knowing na sila ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo at sila ang pinakamalaking budget na meron pagdating sa military. So kung meron man ang China ng mga ganito, baka triple nito ang meron ang United States of America o higit pa. 'Di ba mga utol? Kaya sila biray nito ng sabay. Anyway mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat kay Maharlika TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles and behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kay mag-ingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.